Paano yan, mga DDS, saka si Digong, talagang na-confirm na fake news peddler mga kababayan si Digong, saka siyempre yung kanyang mga minions sa pagsasabi na may mga blankong items yung 2025 budget by Cam report. Tatlo ng mga, hindi tatlo, bali apat ng mga senador ang nagsabi, mga kababayan, walang katotohanan. Wala silang nakita na blanco. Una, si Risa Ontiveros. Sumunod, mga kababayan, tatlo pang mga senador, subali apat na. Si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, tapos si Win Gatchalian. Yan o. 3 senators deny there were blank entries in 2025 budget by Cam report. Ito yung report ng GMA. Ayan yung mga members ng Bicameral Conference Committee. Ang nauna si Risa Ontiveros. Sabi ni Risa Ontiveros po, wala akong nakitang blanco nung hindi ko pinirma ng Bicam report at nung bumoto kami ni Senador Coco ng no sa GAA. Kasi kahit kumontra ako sa budget na yan, in its final form, ay hindi ako naniniwala na pinasayan ng Kongreso na may blank page pa. Anti-Marcos, mga kababayan, si Risa Ontiveros. Pero sabi niya, wala man na niya akong nakitang ganyan na blanco. Kaya yung mga DDS po. Ito yung mga senador, mga kababayan. 3 senators on Tuesday denied that the Bicameral Conference Committee report on the 2025 national budget had blank entries as claimed by former President Rodrigo Duterte. Paano niya, Mr. Maravillas, nakarating na sa iyo yung balita na si Congressman Raul Manuel nagsabi na may mga blankong entries? Nakarating na po sa atin. Kaya lang, baka yung nakarating sa kanya, yung nakita niya, hindi pa man po final. O diba? At saka si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, maniwala ka man doon, mga pagulo yan sa Pilipinas. Parang tulad na rin ni Digong. Anti-Digong siya. Anti-Duterte sila. Pero pare-parehas yan pagulo sa Pilipinas. Si Amy Marcos, Mr. Maravillas. Si Amy Marcos, pinangalanan na nga po ng mga Marcos loyalist na Amy Duterte. Kasi si Amy Marcos, kung ano sinasabi ng mga Duterte, yun ang pinapaboran niya. Mas matimbang yung mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid. Ayan nagsalita si Amy Marcos. Dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang Pangulo. Ang Mirong Blanco ay yung Bicam. Yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. O yun naman pala, ginagamit pa rin ninyo. Ginagamit pa yan, mga kababayan, sa propaganda ng mga DDS. Yung statement ni Amy Marcos, yung naunang statement. O ngayon, nilinaw ni Amy na yung GAA, talagang yung GAA, alam nga naman may blanco pa yon, batas na. Question sana nila. Doon pa lang sa Bicam kung bakit yung final copy, kung baga final copy yon, bakit may blanco, di ba? Nandun mismo si Bato, si Risa Ontiveros, kamiyembro. Kaya sabi ng ibang mga senador, ito nga yung tatlo. Sabi po ni Senate President pro tempore Jingo Estrada, I don't think it is possible for the Bicam report na may mga blank entries. Yan po. Wala akong napansinan niya. Kita niyo. Si Senators Sherwin Gatchalian saka si Joel Villanueva na parehong parte ng bicameral, member ng Bicameral Conference Committee, sabi po nila, wala man niya na mga blank entries sa report. Sa akin, in my team, wala kaming nakitang blanco kasi dapat balanse. Yun ang tinitingnan naming parati. So I have a whole team na tinitingnan yung budget bago ko pinipirmahan. Sabi po ni Gatchalian sa interview ng mainstream media. Kasi kung blanco, hindi magbabalansi Kailangang balansi ang budget. For example, yung House amendments, yung Senate amendments, and of course,
yung final na product, yung GAA o General Appropriations Act, dapat balanse yan. Ang iniisip ko, kung blanco yan, hindi magbabalanse. That's number one. Sabi po ng Vice Chairman ng Senate Committee on Finance. Kasi po, ang chairman yan, si Grace po, sa Senado. Ngayon, sabi naman po ni Senator Joel Villanueva, the document niya that he signed was a full bicameral conference report. Lahat nandun. At may mga items tayong nakita. I, for one, would say, wala akong nakitang blanco or whatsoever. Ipakita ninyo yung blanco at yung mga pirma na nandoon, sino yung pumirma sa blanco? Wala man mga pangalan. Kasi yung theory natin mga kababayan, gawa-gawa man lang yun ni Ungab sa Kanidigo. Sino na mga senador o congressman na pumirma sa blanco? Pangalanan ninyo. Kasi pag pumirma sila, ang ibig sabihin yan, approve without thinking. Tama? Kaya sabi ni Villanueva, ang hirap paniwalaan ng blanco kasi hindi talaga magdatali. And at the same time, hindi maaring ipasa ang batas na yon ng blanco. Yun ang aking pananaw. Pero sabi dito sa balita, while he made the remark, Villanueva said he is not closing his doors to the rumors on some items in the 2025 national budget. Kung totoo man yung sinasabi na may mga blanco, siguro ang maaari o posibleng mangyari is lump sum o may lump sum. So ako, until now, ang call ko palagi is break down the sum, the lump sum items at ipakita kung saan talaga ito pumunta. So si Villanueva sa Kasigat-Salyan, parehong presente during the BICAM signing of the report noong 2025 national budget. Wala man silang napansin pong blanco. Magpakita kayo ng resibo at saka yung pinakita ninyong BICAM report na may pirma, pangalanan ninyo kung sino yung mga nakapirma doon na wala man pangalan sa ibaba. Lahat lang guit-guit ganyan, parang yung sa piatos. O ngayon, sa Facebook account, sa Facebook post ni Amy Marcos na parte din ng BICAM on the 2025 national budget but was absent during the signing of the report, sabi niya, yung kapatid niya, si President Bongbong and the former president are talking anya about two different budget documents. Ang merong blanco ay yung BICAM, yung GAA naman, ang alam ko ay inayos na ng Congress. Yung BICAM naman po, hindi pa man yan final. Baka yung nasa pakamay ninyo, yung hindi pa man final. Siyempre, yung mga proposed budget, talagang ganun po. Pag hindi final, malamang yun ang nakita ninyong may blanco. Ngayon, yun ang ginamit sa propaganda ni Digong at ni Ungab. Yan ngayon, mga kababayan, ginagamit din ni Raul Manuel. Naging magkakampi na si Raul Manuel saka mga kababayan si Digong. Ayan o. Another House member says there were blank entries in BICAM budget report. Sa BICAM, malamang, oo, sa BICAM. Pero hindi yung GAA. Yung batas na mismo, yun ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na imposible niyang makaligtas sa aming mga pagre-review. Ang dami naming nag-review niyan. O ngayon, sabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, there were 8 blank entries niya in the programs under DA office. Pero ang total niya na nakita ko, 12 blank entries. 12 blank entries for the amounts in the 9 agriculture-related program activities in projects and 2 blanks affecting unprogrammed appropriations. Ayan ang sinasabi niya. Tatloan niya sa Agri and Fisheries Modernization Program, 2 in the national programs of DA, fertilizer and hybrid seeds, 1 in small-scale irrigation projects, 1 in agri-machineries, equipment, and facilities, in 1 in seed buffer stocking. So sabi ni Raul Manuel, it was very disappointing that the House and Senate allegedly ratified
incomplete BICAM reports. But some lawmakers from the House majority attributed the issue to politics. Sabi po ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V ng La Union, the allegation niya that Congress handed Marcos Jr. a blank check is unfair. Hindi po niya totoo yun. Hindi ganoon magtrabaho yung mga kasama natin dito sa Kongreso. Sabi naman po ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, lead co-chairperson ng House Quad Committee, the BICAM report niya went through a thorough review. In this case, maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Bakit isang quarter lang ang nagsasabing blanco ito? There's no law that has been signed by the President that has nothing in it. Sabi dito sa balita, Manuel and the rest of the Makabayan Bloc are members of the House minority and has been vocal critics of Marcos Jr. and administration, Marcos Jr. administration and of the Dutertes. Sumakay naman po si Manuel para pagsabungin yung dalawa. Yan ang mga agenda niyan, mga pagulo sa lipunan. Pag nakakita ng pagkakataon. Kaya nga yung impeachment na complaint nila, yung SAC party list po, pati SAC bayan, hindi pinapatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag pinatulan yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung impeachment complaints na pinasa ng final ng mga makabayan, akbayan, tapos dilawan, sila yung magbibida-bida. Di ba? Kaya kung ma-impeach si Sara, malamang panibagong impeachment po, yung sinasabi ng Congress na 4th impeachment complaint. At malamang i-file po, hindi ngayon, kundi sa mga susunod na araw, pag nakakita na pag nakita na makakakuha ng majority vote to convict Sara sa Senado. Pero pag hindi pa po, malamang after midterm election para matalo muna yung mga kampo ni Digong sa Senado. Tama po? Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol dito sa blank item sa budget. Malabo po, malayo sa katotohanan, panggulo lang po talaga. Gusto nilang guluhin ang ating bayan para yung kanya-kanya nilang agenda ay maisulong. Ang agenda ni Digong, galitin yung mga tao para mag-alsa, iluklok si Sara. Yung agenda naman po ng makabayan, guluhin mismo ang gobyerno para isulong din yung kanilang sariling agenda. Ganon lang po eh. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gunchik Berry.
Yung goji berry may anti-cancer properties. Please ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.